Kapag naiisip natin ang buwan, kadalasan iniisip natin ito bilang tahimik, isang malamig walang buhay na bato na nakabitin sa dilim. Tulad ng ating buwan, iniisip natin na tahimik ito, walang hangin, walang panahon, at walang tunog. Pero sa kalawakan, may isang buwan na kabaligtaran nito, isang mundo ng apoy at galit. Ito ang Io, ang pinakabulkanikong aktibong buwan sa buong solar system. Upang makarating dito, kailangan nating tumawid ng halos 500 milyong milya mula sa daigdig. Habang papalapit sa sistemang Jupiter, mararamdaman mo ang tindi ng presensya nito. Hindi lang ito isang planeta, parang halimaw na higanting may grabidad na kumakapit sa mga buwan nito, hawak silang nakabilanggo sa orbit. Sa mga pinakamalapit na pangunahing buwan, namumukod tangi ang Io. Mula sa malayo, hindi mo aakalain na ito'y isang buwan. Ang ibabaw nito ay parang sugatang mata, pinapinta ng dilaw na asupre, itim na nakamamatay at mapulang dugo na tila nagbabanta. Wala kang makikitang craters, hindi dahil hindi ito tinatamaan ng mga asteroid, kundi dahil bawat bahagi ng lupa ay patuloy na natutunaw. Kaya parang nawawala ang anyo at bakas ng nakaraan sa ibabaw nito. Kung tatayo ka sa ibabaw ng Io, ang unang mapapansin mo ay hindi lang ang init kundi ang nakapangingilabot na tanawin. Nakabitin sa itaas ang Jupiter, halimaw at napakalaki, sumasakop sa halos kalahati ng nakikitang kalawakan. Makikita ang unos sa Great Red Spot, paikot-ikot at tahimik na nagwawaldas ng enerhiya. Ang laki nito ay nakakapagpahirap isipin, isang paalala ng walang hanggang lakas sa universe. Ngunit walang oras para humanga. Ang kapaligiran ay kaagad na nakamamatay. Binabaha ang Io ng matinding radiation mula sa Jupiter. Isang ordinaryong spacesuit ay hindi sapat. Ang tao ay maaring mamatay sa loob lamang ng ilang segundo. Sa ilalim ng iyong mga paa, nanginginig ang lupa, naglalabas ng init. Ang bawat sulok ng mundo ay buhay. Bulkan pagkatapos ng bulkan. Apoy at magma mas aktibo pa kaysa sa unang panahon ng daigdig. Bakit nangyayari ito? Ang lihim ay sa grabidad. Habang umiikot ang Io sa Jupiter, nahihila at nauuntog ito ng paulit-ulit ng malalaking buwan na Europa at Ganymede. Isipin ng isang makapal na piraso ng bakal na pinipihit at binabaluktot ng walang tigil. Diyan nagmumula ang init na nagpapakulo sa bato sa loob ng Io. Ang bawat pag-ikot ay enerhiya. At ang enerhiyang iyon ay lumalabas sa ibabaw, lumilikha ng walang katapusang bulkanikong aktibidad. Ito ang dahilan kung bakit ang Io ay hindi lang simpleng buwan. Ito ay isang makina ng apoy sa kalawakan, isang mundo kung saan humihinga ang lupa, nagbubukal at patuloy na nagbabago. Ang tindi nito ay paalala ng lakas ng grabidad at ng patuloy na paggalaw ng mga planeta at buwan sa solar system. Paano nga ba ang isang maliit na buwan, malayo sa nagyayelong gilid ng solar system, ay naglalagablab ng apoy sa ilalim ng balat nito? Ang sagot ay sa proseso ng walang katapusang kosmikong paghihirap. Ang Io ay nakakulong sa isang walang awa at nakamamatay na laro ng grabidad. Sa isang panig, hinahatak ito ng napakalakas na grabidad ng Jupiter. Sa kabilang panig, paulit-ulit itong hinihila pabalik ng malalaking kapatid nitong buwan, sina Europa at Ganymede. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga orbit, parang pinipihit at binabaluktot ang makapal na bakal. At paulit-ulit ito. Ang alitan sa loob ng bato ay nagbubunga ng init at sa kaso ng Io, ito ay nangyayari sa planetary scale. Ang solidong bato ng buwan ay naiipit, nasasakal at binabaluktot ng grabidad ng malalaking mundo. Ang puwersa ng tidal ay napakalakas na. Ang ibabaw ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay literal na tumataas at bumabagsak ng higit sa 300 talampakan araw-araw. Ang buong buwan ay parabang humihinga, nagbubugso ng enerhiya sa bawat pag-ikot. Ang walang humpay na alitan sa loob nito ay nagpapalambot sa buwan mula sa loob, lumilikha ng nakatatakot na dagat ng magma sa ilalim ng crust nito. At syempre kailangang lumabas ang pressure. Kaya ang ibabaw ng Io ay ginugulo ng mahigit 400 aktibong bulkan. Isipin ang Loki Patera, isang volcanic depression na mas malaki pa sa estado ng Maryland, isang aktibong lawa ng natutunaw na bato, natatakpan ng manipis na crust ng lumalamig na bato. Paminsan-minsan bumibigat ang crust at lumulubog, nagpapalabas ng dambuhalang alon ng bagong lava na sumasakop sa buong lawa, isang nakamamanghang eksena ng pagkawasak. Dahil halos walang atmosphere at napakababang grabidad, ang mga pagsabog ng bulkan ay nagiging apokaliptiko. Ang mga bulkan gaya ng Pele ay nagtataas ng mga plume ng asupre at sobrang init na gas, umaabot diretso sa vacuum ng kalawakan higit 300 milya ang taas. Sa tuktok ng mga dambuhalang plume na ito, nagaganap ang pinakamatinding cosmic power. Isang tanawin na higit sa lahat ng kayang maisip ng daigdig.
Sa sobrang lamig ng kalawakan, ang usok ng asupre mula sa mga pagsabog ay agad nagiging solidong kristal. Bumabalik ito sa ibabaw bilang nakalalason, makukulay na niebe at pinipinturahan ang buong landscape ng IO ng pula at dilaw. Parang bumabagsak ang yelong asupre mula sa langit habang nangingibabaw sa itaas ang higanteng planeta. Ngunit hindi dito nagtatapos ang paghihirap ng IO. Ang buwan ay tila dumudugo sa kalawakan. Habang sumasabog ang malalaking volcanic plume, ang malakas na magnetic field ng Jupiter ay dumadaan sa IO parang kosmikong karit. Pinupunit ang mahigit 1 toneladang asupre at oxygen mula sa buwan bawat segundo. Ang material na ito ay tinatangay at pinabilis, bumubuo ng kumikislap at nakamamatay na singsing ng radiation sa paligid ng Jupiter na kilala bilang plasma torus. Sa isang paraan, unti-unting pinapakain ng IO ang kanyang dambuhalang amo. Sinusunog ang sarili upang palakasin ang malalakas na magnetic storms ni Jupiter. Ang IO ay isang madilim at malupit na paalala. Ang kalawakan ay hindi tahimik, hindi mapagbigay, at puno ng mga puwersang hindi natin lubos na mauunawaan. Hindi ito simpleng lugar na maaaring tirhan ng katahimikan o kapayapaan. Ito ay isang arena ng walang pakialamang puwersa, isang mundo na nakulong sa walang katapusang siklo ng pagkawasak at muling pagsilang. Sa bawat sulok ng IO, naroroon ang mga epekto ng grabidad na parang sandata, lumalaban sa bawat bato at lupa, pinipilit ang mundo na yumuko, pumailalim at muling bumangon sa parehong galit at puwersa. Ang mismong lupa ay kaaway, ang bawat pag-ikot at paggalaw ng crust ay isang paalala ng di mabilang na puwersang nakapaloob sa kanyang interior. Madalas nating tinitingnan ang mga bituin at naghahanap ng mga mundo na pwedeng tirhan. Hinahangad natin ang karagatan ng tubig, ang senyales ng buhay, at ang kaunting kaligtasan sa gitna ng kalawakan. Ngunit sa bawat daigdig na ating pinagmamasdan, may daan-daang bangungot na nakatago sa kadiliman. Sa IO, ang kalawakan ay ipinapakita sa pinakamapanganib at pinakapayak na anyo nito. Isang lugar na walang awa, masalimuot at kamangha-mangha sa parehong oras. Ang IO ay sumasalamin sa walang kapantay na kapangyarihan, isang mundo na walang pighati o pag-uurong, kung saan ang bawat bulkan, bawat lava flow at bawat pagbugso ng magma ay nagpapakita ng diretsong epekto ng walang tigil na enerhiya. Sa huli, ang IO ay hindi lamang isang buwan. Ito ay simbolo ng walang kapantay na puwersa ng kalawakan. Isang mundo kung saan nagtatagpo ang apoy at yelo, ang buhay at kamatayan sa walang katapusang siklo ng pagbubuo at pagkawasak. Habang umiikot sa paligid ng Jupiter, ipinapakita nito sa atin na ang kalawakan ay hindi tahimik, hindi maamo at hindi laging maganda. Ang bawat pag-ikot nito ay isang paalala na sa likod ng mga planeta at bituin na tila tahimik, naroroon ng galit, enerhiya at kapangyarihan na kayang baguhin ang buong mundo sa loob lamang ng ilang sandali. Sa bawat pagsabog ng bulkan, sa bawat umiikot na magma at sa bawat niebeng asupre na bumabagsak sa ibabaw ng IO, pinapaalala nito na ang kalawakan ay isang arena ng kahanga-hanga, nakakatakot at walang awa na puwersa. Para sa mga naghahanap ng katahimikan sa mga bituin, ang buwan na ito ay isang paalala. Sa likod ng bawat liwanag ay may nakatagong kadiliman. Sa bawat planeta na maaaring tirhan, may daan-daang bangungot na nakalublob sa kalawakan. Sa huling titig mo sa IO, mararamdaman mo ang galit ng kalawakan, ang init at puwersa ng bawat bulkan, at ang malakas na kapangyarihan ng grabidad na tila hinahawakan ng bawat bato sa ibabaw. Ang bawat pag-ikot, bawat pagsabog at bawat malakas na alon ng lava ay nagpapakita ng walang kapantay na enerhiya. At sa sandaling iyon mauunawaan mo, ang kalawakan ay mas malaki, mas malupit at mas kamangha-mangha kaysa sa anumang ating maisip. Isang lugar na puno ng hiwaga, panganib at kagandahang hindi matutumbasan.